One of our followers merong clarification and basahin ko yung part ng comment niya para ma-discuss natin. Sabi niya, ang debubun at kajang ay parehas pong most. Ang debubun po ba ma'am ay sa noun at kajang ay para po sa verb, adjective or adverb? So tama po yung pagkakaalam niya, no? Debubun sa noun, tapos yung kajang sa verb, sa adjective or sa adverb. So saang part yung medyo confusing? Yung word na most. Kasi pag sinabi mong debubun, pwede mong sabihin most of the people o kaya naman most of the things. Pero bukod sa most na English term, pwede mo rin gamitin yung majority of o kaya naman almost all. So kapag ginamit mo yung debubun, it refers to the large portion or majority of people or things. So yung dami yung sinasabi mo. Example, karamihan sa mga tao ay mahilig sa kape. 대부분 사람들이 커피를 좋아해요. 대부분 사람들이 커피를 좋아해요. Now for gajang, dinidikitan mo naman siya ng verb or adjective or adverb and most din yung ginagamit na English term, no? Example, most beautiful, most behave, most luxurious. So yun po, no? Most. And yung mga est na letter sa dulo ng adjective. Example, smallest, prettiest, coolest. So yan po yan, no? Yung gajang. Example, ang pinakasikat na pagkain sa Korea ay kimchi. 한국에서 가장 유명한 음식은 김치예요. 한국에서 가장 유명한 음식은 김치예요. Now, sa mga susunod natin na examples, gawin natin side by side para mas makita nyo kung ano yung difference between debubun and kajang. Karamihan sa mga estudyante ay gustong mag-aral ng Korean. 대부분 학생들은 한국어 공부를 좋아해요. 대부분 학생들은 한국어 공부를 좋아해요. Sa kanila, si Minji ang pinakamasipag na estudyante. 그 중에서 가장 열심히 하는 학생은 민지예요. 그 중에서 가장 열심히 하는 학생은 민지예요. Karamihan sa mga tao ay umiinom ng kape sa umaga. 대부분 사람들은 아침에 커피를 마셔요. 대부분 사람들은 아침에 커피를 마셔요. Ang pinakamabentang kape ay Americano. 가장 많이 팔리는 커피는 아메리카노예요. 가장 많이 팔리는 커피는 아메리카노예요. Karamihan sa mga empleyado pumapasok ng alas 8. 대부분 직원들은 8시에 출근해요. 대부분 직원들은 8시에 출근해요. Pinakamaagang dumarating ay yung team leader. 가장 일찍 오는 사람은 팀장님이에요. 가장 일찍 오는 사람은 팀장님이에요. Karamihan sa mga customer ay namimili tuwing weekend. 대부분 손님들은 주말에 쇼핑해요. 대부분 손님들은 주말에 쇼핑해요. Ang pinakamadalas nilang bilhin ay damit. 가장 많이 사는 제품은 옷이에요. 가장 많이 사는 제품은 옷이에요. So again, quick tip, kapag sinabing debubun, it talks about majority of the people or things, yung karamihan. And kapag gajang naman, it talks about the highest degree or the best among them. So yung pinaka sa Tagalog. So I hope na clear natin yung confusion sa paggamit ng debubun at gajang. 어차피 versus 어쨌든, pareho sila na ang English translation is anyway. And since sa Tagalog, madalas din natin gamitin yung anyway, nalilito tayo ngayon, no? Kailan gagamitin yung 어쨌든 na anyway and yung 어차피 na anyway, since anyway nga naman ang parehong ibig sabihin. Okay, so yung tip is, si 어쨌든, usually ginagamit siya when you are shifting from one topic to another. Kumbaga gusto mong baguhin yung usapan. Okay, halimbawa, nagsabi ka ng something na hindi kagandahan dun sa first part ng statement mo. And then, babaguhin mo, no? Parang medyo babawi ka. And, magsasabi ka naman ng something na positive. So, example, uy, ang mahal nung tinda nila ganito, no? Anyway, masarap naman yung binibenta niya. Okay, so parang nag-change ka from something negative to something positive and mas binibigyan mo na ng halaga or diin yung positive na sinabi mo. So, that time, you use the 어쨌든 na anyway. Si 어차피 naman, usually ginagamit siya kapag ang result ng sinasabi mo is inevitable. So, hindi mababago or hindi maiiwasan yung result.
So, gawa tayo ng mga example situations kung saan ginagamit pareho si otchapi and otsetten. So, first example natin, may dalawang magkaklase na papasok sa school pero late na sila. So, ngayon, sasabihin ng isa, paano yan? Late na tayo. Anyway, ang importante naman is papasok tayo, di ba? Okay? So, shifting from one topic to another, no, binabago niya yung usapan from nag-aalala siya dahil late na sila, and then shifting to, okay lang kasi ang importante is papasok sila. Okay, so ginamit yung anyway na 어쨌든. So paano yan? 어떡해, 우리 늦었어. 어쨌든 중요한 건 학교 가는 거지. Okay, so ginamit natin si 어쨌든 na anyway. And then sasagot ngayon yung kasama niya. Ang gagamitin naman is yung 어차피 na anyway. So again, no, pag 어차피, yung result is hindi maiiwasan. So gusto niya sabihin is, anyway, late naman na tayo, wag na tayo magmadali or bagalan na natin. Okay? Kasi magmadali man sila or magmabagal man sila, ang result is the same, late sila. Okay? So sasabihin niya, 어차피 늦었으니까 천천히 가자. Another situation, ang topic naman is about sa exam. So sasabihin ng isa, bagsak ata ako sa exam. 시험 망친 것 같아. Sagot yung isa ng, okay lang yan. Anyway, tapos naman na, wag ka na mag-alala. 괜찮아. 어차피 지나간 일이니까 걱정하지 마. 사비 niya, 어차피 지나간 일이니까. So, anyway, tapos naman na. So, again, 어차피, yung result is hindi na mababago or hindi na maiwasan. Nangyari na. Tapos na yung exam. And then, sasagot ulit yung isa ng, oo nga, gagalingan ko na lang sa susunod na exam. 맞아. 어쨌든 다음 시험 잘 보면 되잖아. So, nag-shift no, yung topic niya na from nag-aalala siyang bagsak siya sa exam to gagalingan niya na lang sa susunod na exam. Okay, so another example. 오늘 비가 와서 못 갈 수도 있겠네. 어차피 우산을 가져왔으니까 괜찮아. Aha, 어쨌든 조심해서 가자. Okay, so dun sa usapan na yon, si A, speaker A, sabi niya, ay, umuulan ngayong araw, so baka hindi rin tayo makatuloy or makaalis. And then, sumagot si B, ang sabi niya, ginamit niya yung otchapi na anyway. Sabi niya, anyway, may dala akong payong, so okay lang yon. So, yung otchapi doon is yung anyway na, yung result is the same, no? Hindi maiiwasan or hindi mababago. Alin doon yung part na hindi mababago? Yung speaker B na pinaghandaan niya yung ulan na darating, no? So, may dala siyang payong. Whether umulan or hindi, may dala siyang payong. Kaya sinabi niya na, 어차피 우산을 가져왔으니까 괜찮아. And then, sagot naman si speaker A ulit, sabi niya, 어쨌든 조심해서 가자. So, yung anyway na 어쨌든 doon is, yung condition will not matter, no? Ang importante is yung mag-ingat sila sa pag-alis or pagpunta kasi nga umuulan. Okay, so I hope na gets nyo yung difference ng paggamit sa dalawa. And then, last situation. Panonoorin mo na naman yung movie na yon. 너 그 영화 또 보러 간다고? Opo, anyway, wala naman pong gagawin din sa weekend. 네, 어차피 주말에 할 일도 없어요. So, yung 어차피 na anyway. Kasi, inevitable yung fact na wala naman siyang gagawin sa weekend. And then, sagot si speaker A, 좋겠다. 어쨌든 즐기면 되지. Anyway, basta mag-enjoy ka. So, it doesn't matter kung paanong paraan or anong reason, ang importante is mag-enjoy. Okay, so yun po yung difference between otchapi and otsetten.